Halos 400,000 pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasabat sa isang lalaki sa buy-bust operation sa Valenzuela. Paliwanag po ng suspect, inutusan lang daw siya nang iabot ang parcel. Balitang hatid ni James Agustin. Agad na inaresto at pinusasa ng pulisya ang 28 anyos sa lalaki na target ng ikinasa nilang drug buy-bust operation sa Barangay Dalandanan, Valenzuela City. Ang suspect na bilhan ng droga ng pulis na nagpanggap na buyer. Sa imbestigasyon, dumarayo lang sa lugar ang suspect para magbenta umano ng iligal na droga. Itong suspect natin ay hindi po taga Valenzuela at taga Barangay Bangkal, May Kawayan, Bulacan. Ito talaga is boundary sa Valenzuela at karamihan talaga ng kanya, yung mga binabagsak niyang item ay dito sa May Kawayan. Nakuha mula sa suspect ang 58 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 394,000 pesos. Ayon sa pulisya, ilan sa mga parokyano ay construction workers. Itong operation ay dahil tip from ating mga barangay officials ay ibig sabihin matagal na rin itong minamanmanan at siyempre malawak ang kanyang area of transaction. Nakakulong ang suspect sa Valenzuela City Police Station. Git niya hindi siya nagtutulak ng shabu at iniutos lang sa kanya ng kaibigan na iabot ang item. Inano lang po sa akin yung binigay lang po ng kaibigan po. Hindi ko po alam na ganun po yun. Bit-bit ko lang po yung parcel. Tapos pag-abot lang po sa akin, yan po, meron na pong humuli po sa akin. Hindi niyo po alam na droga? Hindi ko po alam na droga po naman. Nasampahan ng suspect ng reklamong paglaba sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Usapang edukasyon po tayo, kasunod ng paglabas ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Kausapin po natin si EDCOM Executive Director Carol Marquis. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ma'am Connie, sa lahat ng nakikinig sa atin. Sir, unahin na po muna natin yung kakulangan nga sa mga school principals na lampas kalahati ng DepEd schools po natin. Wala, ano? Saan ho kaya tayo nagkakaproblema? Well, nagulat din kami nung nakita namin yung data na yan kasi assume namin lahat ng schools syempre dapat may principal. Pero yung data pala natin, ang kahirapan natin is a 1997 policy which states that only schools with 9 teachers will have a principal. So, ibig sabihin, pag mas maliit yung school mo, wala ka talagang principal in terms of the policy. Tapos ikalawa, yung hiring kasi nito sa local Ibig sabihin, kung hindi tayo nakakapag-monitor vigilantly, kung sino talaga ang nakapag-request na ng position kasi dumami na yung teacher, hindi natin nalalaman at the central office ng DepEd kung ano yung nangyayari sa ground. So, siguro parehas. Kailangan baguhin natin yung policy, review natin yung policy na sabi ni Secretary Angara gagawin na nila. Tsaka sistema para ma-monitor ng maayos na talagang yung kailangang mangyari sa ground, mag-request ng position, mag-hire, ginagawa talaga at nangyayari. Pero hindi ba ho kaya mataas din yung kanilang requirements para maging principal? Isang dahilan din yan. Nakita natin yung NQuest, nilabas din namin sa Year 2 report yung NQuest. Noong 2016, ang passing rate ng NQuest is 3.3%. Okay. Imagine niyo po yun. Napakarami nag-apply, naghangad, gustong maging principal, pero mababa. And then, sa ibang taon naman, naging 30%. So, siguro mahalagang i-review din. Ano ba tong laman ng NQuest na to? Ito ba talaga yung kailangan natin para makapili ng magagaling na principal? Alam mo, when we were in Singapore, para dalawin sila, tanungin ano yung mga practices nila, yung pagiging principal, hindi siya kung sino lang gusto mag-apply at pumasa ng test. Sa kanila, succession planning, nagre-recruit, nagtitingin ng mga teachers na may leadership potential, tapos talagang ginugroom at tinetrain na para handa yung principal. So, hindi siya overnight, hindi siya bigla ang mag-fill ng position. Tsaka magiging incentive din ito para doon sa mga guro na gusto hong magkaroon ng mas mataas syempre na sweldo at posisyon, hindi ba? Kung mabibigyan sila. Yun yung nangyari in the past years. Although meron na tayong bagong Career Progression Executive Order and Implementing Rules and Regulation na ngayon kahit teacher ka, pwede kang umakyat ng umakyat, halos katumbas ng mga principal while staying as master teacher. So maganda ring reforma yun, pero sana nga maayos natin na yung gustong talagang maging expert bilang teacher at maging master teacher, matulungan natin. Meanwhile, yung mga gusto talagang maging leaders, magkaroon ng posisyon talaga at mabigyan din ng training at suporta. Okay, puntahan naman po natin yung matatag curriculum. Ano ho ang assessment nyo dyan?
Well, alam mo yung matatag curriculum, matagal na rin siya talagang pinag-aaralan. Yung reforms ng K-12 curriculum, no? Nakita talaga natin sobrang congested at talagang hindi matapos-tapos yung mga lesson at saka yung pagre-review kung lahat ba ng classes na yun kailangan talaga. It was high time to review it. Based on the workshops that we did with teachers, kasi inupo namin yung curriculum na yan kasama ng mga teachers, yung Kinder 1, 4, and 7, mukhang mas maayos na siya. Decongested, mas focused yung competencies. Pero ang problema ng teachers na sa ground na sinasabi sa amin, sir, sana hindi tayo nagsisimula ng bagong curriculum na hindi handa ang mga teachers sa training at walang para sa teachers at para sa bata. Yun yung issue na sinasabi pa nating nananatiling problema dito sa ating Year 2 report kasi nakita natin na hindi pa rin nadideliver ang karamihan ng textbooks sa grades 1 and 4 and 7 ng matatag. Totoo. In fact, 35 out of 90 titles. Tapos maraming subjects, maraming regions, talagang wala pang natatanggap na libro. Third quarter na ngayon. Oo nga So, pa. yun. Opo, talaga mahirap magturo kapag hindi naman equipped, 'di ba? So kailangan talaga doon masimulan. Pero Yes, ito yes. sir, ang problema pang isang nakikita rin natin, yung employability ng mga senior high school graduates natin. Parang marami nga daw sinasabi na nagda-drop out na lang pagdating na nga rin sa kolehiyo. Pero ito senior high school pa lang, hindi ba? Parang hindi na sila kaya hindi na sila equipped. Paano ho natin ma-improve 'yon? Oo, siguro iba't ibang interventions. Unang-una, pag tinignan natin yung data sa aming Year 2 report, yung labor force participation ng senior high school graduates is 42%. Ibig sabihin, karamihan ng senior high school graduates tumutuloy pa talaga sa kolehiyo. Okay. Pero pagdating sa kolehiyo, nagda-drop out din ang karamihan. Natin 4 in 10 drop out. Yung maraming dahilan. Unang-una, yung senior high school graduates natin, kailangan natin i-review talaga if we are building them to be workforce ready. Ang sabi ng industry, hindi daw sapat yung work immersion, hindi sila talaga nakakapag-train ng maayos para pagdating nila ng graduation at pag-apply sa industries, talagang kaya na nilang tugunan at gampanan yung mga trabahong maibibigay sa kanila. Ikalawa, nakikita natin sa datos na kahit high school graduate or kahit college graduate, 30% halos hindi functionally literate. Ibig sabihin, nakakabasa ng mga sentences but they Yes. don't fully understand what it means. Ngayon, that's a real cause of concern both in terms of employability because how useful will you be in your organization no, kung hindi ka nakakaintindi? And ikalawa, pati sa pag-aaral. Kasi how will you pick up very complex lessons in college if you cannot comprehend sentences? Yun nga po. And speaking of which, no, dun sa reading comprehension and all that you mentioned, mapapagbasehan po ba natin na napag-iwanan na ang ating educational system sa Pilipinas kumpara ho dun sa ating mga karatig bansa dito sa Asia? Oo, alam mo yung issue ng functional literacy and numeracy, hindi naman siya unique to the Philippines, pero medyo mas malalim yung problema natin kasi mas worse yung figures natin when it comes to those students that don't have it. Ngayon, talagang kailangan natin siyang tutukan kasi ang sinasabi nga namin sa Year 2 report, kahit perpektuhin natin ang senior high school, kahit may free higher education tayo, kung yung foundational skills marupok, mahina, talagang babagsak yung buong bahay, kung bahay man yan. Kasi hindi maayos yung pundasyon. Kaya bago natin gawin ng ibang bagay, kailangan talagang paglaanan ng pondo, ng oras, ng programa ng gobyerno na talagang yung mga bata sa grade 3 pa lang nakakapagbasa, nakakapag-add, nakakapag-multiply. Kasi marami tayong nakikitang high school graduates, hindi pa rin kaya yung mga ganito. Sana nga makahabol tayo ng mabilis para Sana. dito. Alright, maraming Kailangan natin salamat. tutukan. Maraming salamat din. Maraming salamat. Yan po naman si EDCOM 2 Executive Director Dr. Carol Yee. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman po tayo sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isa pong binatilyong 15 taong gulang ang hawak ngayon ng pulisya sa Cebu City. Cecil, ano na ang naging asunto niya? Connie, kahit kasi menor de edad pa lang, sangkot na umano ang binatilyo sa pagpaslang kaugnay sa iligal na droga. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa edad na 15, ginagamit umanong hitman ang isang binatilyo sa Cebu City para sa kalakalan ng iligal na droga. Siya ang itinuturo ng ilang witness sa pagpaslang sa 44 anyos na babae nitong linggo. Inaalam pa ang motibo sa krimen pero posibleng may kinalaman daw ito sa iligal na droga. Na-recover sa binatilyo ang kalibre 45 baril nang masagip siya ng mga pulis sa bayan ng Dalaget. Nasa kustodiya na ng Women and Children's Protection Desk ang lalaki para sumailalim sa assessment. Hindi na pinaharap sa media ang binatilyo.
isang Philippine Hawk Eagle, isang Palawan Hill Myna at 5 iba pang endangered animals ang pansamantalang dinala sa NBI District Office sa Mantawi City, Cebu. Nasagip ang mga hayop mula sa illegal wildlife trade sa Cebu City. Aabot daw sa 142,000 pesos ang kabuang halaga ng 7 hayop. Arestado ang 2 lalaking magkapatid. Paliwanag nila, alam nilang illegal ito pero may mga bumibili raw kasi kaya nila ito ginagawa. Maharap sila sa karampatang reklamo. Patay ang 45 anyos na ginang nang mabangga ng pick-up ang sinasakyan niyang motorsiklo sa Binalbagan, Negros Occidental. Sugatan naman ang kanyang 48 anyos na mister. Base sa investigasyon, pauwi na ang mag-asawa nang mabangga sila. Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan ng tumakas na driver ng pick-up. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang lalaki matapos kagatin ng isang buwaya sa Panglima Sugala, Tawi-Tawi. Batay sa investigasyon, nasa labas ng kanilang bahay sa Barangay Buwan ang biktima kasama ang kanyang nanay at tiyuhin nang lundagan umano at kagatin ng buwaya. Sabay raw nahulog sa dagat ang biktima at buwaya. Maayos na ang lagay ng lalaki matapos tahiin sa ospital ang kanyang mga sugat sa likod. Hinanap ng mga residente ang buwaya sa ilalim ng stilt house pero wala na ito. Ayon sa MDRRMO, patuloy pa rin itong pinaghahanap hanggang sa ngayon. Idinulog na rin sa provincial government ang paghahanap sa buwaya.